Hola mga kamesh, again, Ronnie B, ang inyong kamesh. Well, sabi ko nga meron tayong part 2, no? Yung una, talagang na-discover ni Ome, na kaibigan ko at writer, yung pagkain dito sa Now Showing. Pero imposibleng maghiwalay kami na wala kaming maituro sa inyo. Maiturong ibig sabihin, masabi nyo sa sarili nyo, ay gusto ko to. Wow. No? Kapag paano kami nag-uusap? Well, Ome, katulad ng sinabi ko, halos lahat ng ginawa natin collaboration. Ilang diba? years na direct? Ang tagal na, 20. What to have 20 na? 27 yun eh, 2007 ang Sikil, di ba? 16 years Oo, of diba? collaboration. At hanggang ngayon, meron pa rin lulutuin. May no? hindi na nawawala. Oo, may project, may producer o wala, hindi kami nawawalan Oo, na hindi namin pag-uusapan. kailangan. Oo. Well, Ome, tanong ko lang, bago tayo nagkakilala, writer ka naman. Hindi. Ako ay engineering graduate. Engineering Wow. graduate. At Tapos, nagtatrabaho ako sa government. government. Paano mo na-explore itong sarili Mahilig nito? akong magsulat ng lihim. Ah, Secret lang yun. Meron ako parang hobby, parang outlet ko ang pagsusulat. ano yan? May formal training? Wala. Yung Filipino subject. Yung kailangan marunong lang mag-construct ng sentences. Oo. At Yung- gumamit ng punctuation mark. At ang paggamit ng nang. Minsan na, mamali pa ako doon. Oo, mahirap yun. Miski ako hindi pa rin niya At kabisado. ang puhunan ko lang imagination. Okay, pero nakakita ka ba bago ka sumulat ng isang actual na script na ginawa mong basihan? Meron. Meron naman. Ang bata-bata pa na ko ginawa ni Walhati Bautista. Paano ka nagkaroon ng ganitong script? Mahilig akong magbasa ng mga Tagalog na Mhm. libro at mahilig akong manood ng sine. Yung love for the cinema. Okay. Maliit pa So, lang, mahilig na ako. Lumaki ako sa anong taon ka LB. nag-start manood ng pelikula? Anong Bata. unang-una mong pelikulang napanood? Sa sine, Oo. Dangdong, Metro Manila Film Fest. Anak ni The Revillas, one of the Revillas. Jolo? Parang hindi, 1980s, 70s. May Panahon film na, fest based sa comics. ang hindi si Dangdong. Bong Revilla. Hindi, pero nag-produce mga Revilla. Yung isa sa mga anak niya, ng mga ni Ramon Revilla, kapatid ni Bong. Anong storya ng Dang? Kalahating boy, kalahating girl. Ganun Wow. talaga. Parang nagbabadya ng magiging future project ko. Talaga doon mo Oh, nakita. hindi, meron akong classmate sa St. Paul Social. Meron silang mga film review pag film fest. Okay. Sinama yung buong barangay. Yung Marikina ng Gidan kami sa may kawayan. Oo. Walang sinihan sa bayan namin. Tapos? Dumadayo pa kami sa may... Yun ang una kong big screen na napanood. Okay. Yun. At na ako, nabighani na ako kaagad ng pelikula. Dangdong. Nabighani ka dahil Big screen, larger than life. pero ano to, yun sino si Dangdong? Isang tao na lalaki, isang babae, gano'n. Kalahating babae, nagsasalita yung side na parang ano yung contest na yung doble Doble cara. cara. Talaga? Oo. Hanapin Research ko mo nga yan, Dangdong. Dangdong. Oo. Kaya sabi ko, this is parang ahead of his time. Oo, of nga, its no? time, Mga yung Dangdong. ginagawa na. Oo. Kumita kaya siya nung time na yun? Talaga ko lahat kumikita ng mga panahon na yun. Sa Hindi ko alam bagay. kasabay niya is Langis at Tubig. Yung kay Vilma Santos. Yun ang kasabay niya. Malamang. And I'm sure, kaya masyadong hindi baka magagandang pelikula ang nakasabay. Yun yung time na mga himala ang mga film fest, mga Grabe yun, Renaissance 70s, yun. No? 70s. Parang walang pangit na pelikulang time. ginagawa. Bata pa ako ng elementary, hindi ako nakakapanood. Oo. Pero yun yung unang-una. Pero before that, lumaki ako sa LBN at sa Pagita Pictures. Sa TV na lang. Sa TV na black and white. Kami, ganun din kami. Doon ako na sa pelikula hanggang sa yung sa Channel 13 yung mga pelikula yun sa gabi eh. Yung PPP, Piling, So mahilig ako pelikula. sa pelikula, mahilig ako magbasa. Yung sarili kong utak. Ayan. So noong Gumagana na. Gumagana na. Tapos yung imagination ko kailangan isulat ko para mawala sa isip ko. Parang outlet ko yon. Okay. Yung imagination na yon. So nagsusulat ako ng short story. Pinapadala ko sa Liuiwa, hindi natatanggap. Sumasali ako sa palangka. Lihim yun, wala nakakaalam. Typewritten pa Oo, kasi minsan parang masarap na lihim, Oo, manalo-matalo, oo, parang walang okay lang. nakakaalam mo. Oo. Wala nakakaalam, no? Typewritten pa rin, nagdumadayo ako ng Makati ng palangka. Oo. Magkasabit ako doon. Magko-commute ako niyan.
Yun, tapos noong mabasa ko yung format ng bata-bata, sabi ko, mas madali yata ang format nito kasi dun sa palibro na format. Mas at least madali. nakikita Tsaka mo na. informal ang... At may sequence, Oo, di ba? oo, kaya sabi ko, tinry ko, meron akong konsepto. Pero sumali na ako sa Star Cinema First Scriptwriting Contest. Okay. Ilusionada, yun yung una kong natapos. Hindi nanalo yun. Pero may concept na ako, yung Kalye Salvacion. Ano nangyari sa Ilusionada? Ay, hindi siya nanalo, pero nasa akin pati yung script mo. Okay. Gusto mo bang mabasa direct Sige yun? nga, O, tingnan sige. natin. Alam mo kasi Parang minsan- mental health problem eh. Ay. Isang library matandang dalaga. Uso ngayon yan. Na meron siyang tapos nakatira siya sa bahay ng tatay niya siya isang matandang dalagang tiyahin. Mhm. Para siyang horror something. Papasa ko nga sa'yo. Sige na, basta na gawin natin. Yun ang kauna-unahang sinulat ko, Ilusionada. Ilusionada. Oo, yun yung una. Then Kalye Salvacion. Yun yung nag-board ako sa Santa Cruz, may kalye kaming doon. Nakatanaw ako lagi sa bintana. At yung mga kapitbahay na nagmumura, yung mga baklang parlorista. Napaka-cinematic, ha? Cinematic. Nasa isip ko na yung gumawa ako ng neighborhood ko. Ah. So, Kalye Salvacion. Sinali ko sa Film Development Council of the Philippines. Ng FDCP. FDCP, na Okay. CCP pa noon. Oo. Pinalad ako maging second prize. Talaga? Tapos, ang judge noon, Marilo Diaz Abaya. Okay. Jeffrey Giturian, Johnny Delgado, Miguel Rosario Robitan, Bigate Malu na. Santos. Oo. Yung ko nalalaman na huli, yung nung huli na. Tapos noong may awarding, umattend ako na may gusto Marilo Diaz Abaya. Oo. Tapos nung pinagkasalita kami, sabi ko, ako po talaga, hindi naman talaga ako writer. Sinasabi ko ganun, hindi ako writer. mahirap Sinasabi ko, i-bash kasi siya. lahat ng mga kasabay ko, mga creative writing professor sa UP, yung mga kasama ko sa PIN, may background lang. Ako lang yung sabi ko, hindi ko nga po alam kung minsan mali-mali po yung grammar. Kasi sabi ko gano'n, harap sila, Balolo Diaz Abay, Lourdes Guillen, nandiyan sila siya ang chairman ng At least FDCP. totoo ka. Oo, sabi ko, ang napansin ko, nakatingin sila lahat sa akin. May picture pa ako, nakikinig. Yung iba wala lang, parang medyo may ere yung iba parang ang ano nila. Parang ako lang, hindi pa tapos nagsalita si Maril Diaz Abay after. Gusto ko yung sinulat mo kasi you write from the gut. Ako naman, may tinanong pa ako, ano ibig sabihin mo? From puso, kung anong nararamdaman mo. Tapos nagsalita rin si Robbie, tangan sabi ko, nag-umapo. Isa sa pinakamaligayang sandali ng buhay ko. Pag tinatanong ako yung time na yun na nadidinig ko na mga gagandang sinasabi sa obra ko, yun ang pinakamasaya. Ayun, tapos binili ni Robert Ng Sake of Film. ng Sake of Film. Tapos si Jet ang secretary noon. Si Jet ang mga nakakilala sa kay Doming na siya ano na sa'yo ng sikil. Doon tayo Ano nangyari sa Kalye Salvacion? Binili ni Robert. Wala Yung nakalagay price. ko hanggang kailan. Hanggang ngayon sa kanila. Matagal, ewan ko lang, matagal na yun. May pinirmahan ako. Hindi ko alam kung ano may pirma. Ganda yung mga fine things. Oo. Tapos alam ko parang balak niya ibinibenta na niya yata sa Star Cinema. Tapos, pinabago niya sa akin. Na iba na. Ginawang commercial na. Oo, tapos na iba na, malayong-malayo na. Kaya nakapagsulat pa ako ng isang nobela, ng isang galing script doon. na sa konsepto na yun. Ang title ko, Hungkag. Okay. Wala ko nasa, hindi ko may copy. Basta meron siyang scriptwriter, parang istorya ko, sumali siya sa scriptwriting contest na yung istorya, pero tinatago niya, pero yun. Tapos habang binabago ng producer yung istorya, lumalapit dun sa totoong buhay niya. Hungkag. Ganda rin yan, nasa pa rin yan. May print ako nun, hindi atapon ko na Ano, yata. sayang. Ano, yun yung mga, nabuo ko yun, doon na yung Hungkag. Basta may naisip na akong pag ilusulta may artista akong nasa edad. Yung sa Hungkag, si Maricel Soriano. Kasi minsan basis mo sila eh. Oo, Yung yung character nila. Oo. Pero napansin ko sa Oo. mga pelikulang ginagawa mo at hanggang nagkaroon tayo ng collab, talagang mahilig tayo sa one-liner. Ayoko maraming sinasabi. Di ba parang yung si Kill, Mm. paano nangyari si Kill? Ganito ang sikil nangyari. Di si Domi nga. Oo. Dahil nga, si Jet actually ako sabi dahil nga sa Sake of Film. Mm. So naghanap ng writer, parang si Jet naman, parang, ewan ko kung parang naano sa akin na hindi, wala pa akong ere ba na writer. Na naghahanap siya ng bagong writer, na bago talaga, na walang kaalam-alam sa industry. Na kayang kontrol. Hindi naman kayang kontrol. Bago, fresh. Hindi yung alam mo na ano, sa isip niya, Kalye Salvacion kasi, siguro nabasa niyo rin yung script. Tsaka siguro nakita naman niya ako, napaka-soft spoken, nakipag-usap sa kanya, kay Robbie Tan. Alam mo naman ako, natural na gano'n, na mabait. Eh di,
siya ang nasa isip ko, ano yan? Ito may project, halika si Doming kasi si Fonseco. So ito, hindi ko lang kung ano pa yung istorya kung sino yung kausap ni Doming na producer. At sa mahabang istorya pa yun, di ba? So ito lang muna yung kung paano nabuo yung Sikil. Usap kami ni Doming. Ang maganda kay Doming, pag nagkukwento siya ng konsepto niya, nasa utak ko na, nakapasok sa utak ko, nagaling siya mag-outline. So, nanggaling din sa kanya Kay yung Doming story. ang istorya. So, ganito, may magkababata. Oo. So, sabay sila ni Patuli. Oo. Tapos, ilagay natin sa setting ng yung June 24, yung merong water festival sa Cavite. Tapos, buo na niya. Kinuwento niya sa akin yung mangyayari. Tapos, nagkakiwalay sila. Nakita sila uli. Yung isa is escort. Yung isa ganito. Buo na sa akin. Yung childhood na buo na. So, ano ko ba, nung nga paano napakabilis ko magsulat. At alam mong talagang parehong bading. Oo, Tayo sa oo. BL Neta, ikaw Oo. pa nga isa sa mga nagsimula niyan, di ba? ng indie. Oo. na Kasi ito, napansin ko, nung pinabasa naman sa akin script, ang opening mo sa isang gulod, di ba? Ngayon, ewan ko naman, parang nagloka-lokahan ako that time, nung mabasa ko, sabi ko, parang kulang sa, ibig sabihin gulod, bundok, lagi natin nakikita. Naligaw ako sa piyesa ng Lukban. Napunta ako sa isang sementeryo. Tapos, mula noon, binabalikan ko na siya, naisip ko, ginawa akong location na sa Sikil. Oo. Nung sinabi ko sa'yo, may gawin na nating sementeryo ito. Anong reaction? Ganito muna ang ating first meet. Oo. Tapos na yung Ang taray mo nun, ha? Tapos Tinitignan mo sige, ko, ha? i-remind mo ako doon. Oo. Eh di yung script, tapos na. Mm. Sabi, tapos na Doming to. O teka, ibibigay ko lang sa hindi pa nababasa ng director yan. Ako naman, ito na. Kasi lagi yung trauma ko kay Robitan, nandun pa rin. Ako babaguhin na naman lahat. Alam mo, hindi maiwasan na, okay lang sa kami bagong kaya lang parang sa writer, parang, ewan ko ba, parang lagi personal. Ang hirap Parang, kasi tanggapin. parang personal, parang anak mo yun. Oo. Parang nasabihin na, pangit ang anak mo. Oo. Diba? Parang ganon. So, noong sinabi niya, nabasa na ni Direk, doon tayo nag-meet sa office nila sa may malapit sa JP, sa may Vito Cruz area. Hotel ba yun? Basta parang sa ground floor. Ground floor na may opisina doon. Yun ang first meeting natin. Galing ako sa opisina, naka-uniform pa yata ako noon, nakabarong ako. Tapos, hindi ko lang lakad pa yata ako nung basta sabi niya, meet mo yung director. Tapos parang nagkasalubong tayo, ngayon yung makita kilala. Ano nangyari ng direct? Taas daw ka nun. Parang ka nakakaamoy lagi na maba. At pareho tayo ng mannerism, di ba? Kaya kami Doming, ikaw pa kanan, siya pa kaliwa. Kasi di ba, pag nag-isip tayo ganyan, di ba? Ako dito sa side na sa side na Hindi yan. ko yan ganyan. So ano yung, hindi ko na matandaan. Basta alam ko, nagsalubong tayo sa office, hindi ko alam na ikaw yung director. Akala ko kung sino ka lang staff siguro ng mga panahon na yun. Pero alam mo na naisip ko, saan ko ba nakakita itong yung lalaki? Nung late ko lang na-realize na sa abangan ng susunod na panata. Saan ba nakakita ito? Artista to eh, direct. Tapos nag-introduce tayong ganon. Si Doming ba nag-introduce? I-recall mo sa sabi akin. niya, direct si Omi, award-winning yan, Kalik Salvacion, Omi si Direct, Maria na work yan. Nakaganon ka lang talaga. Sabi ko, magbida yata ito. Yun ang una ko naisip. Sabi ko, anyway, nagsisimula rin lang ako. Kaya sabi ko, may walang babaguhin. Magkaroon man, pag-usapan natin ang mga sinushoot. Isa lang gusto kong baguhin, gusto kong sa sementeryo. Yun ang unang binanggit mo sa akin. Sementeryo. Pero ang natatandaan ko pa ng unang meeting natin, sabi ko, gusto ko yung style mo ng pagsusulat. Yung merong lata na may pink book. Yung may sa mga word na hindi mo wala. Sabi niya, visual kang magsulat. Ako naman, tumaba ang puso. Doon pa lang, pababaw ang kaligayahan ko nung mga panahon na yun. May ano yung gano'n? Ako yung pink book, yung mga Tagalog na malalim na Tagalog kasi gumamit. Na applicable lang dun sa description na yun. Yung sabi mo sa akin na visual ka magsulat. Yun ang natanda akong first critic mo sa akin. Tsaka sabi mo, baguhin lang natin yung sementeryo. Tapos pinakita mo sa akin yung picture ng sementeryo. So edit na ko nun. Parang yun lang ang ano natin. Yun lang, Hindi yun ka, lang. Yun lang. wala. Wala, Kaya wala sabi ko talaga. nga, parang naninibago. Parang kay Robitan na nabago lahat. Yun lang setting nire-recall ko yung first draft lagi. Yun lang, setting. Nabago lang tayo while shooting. Meron kang yung mga dapat na. ang maganda yung sementeryo. Gamitin natin yan, dyan natin nilagay yan. At saka yung mga minsan yung mga budget constraints. Ang Direct. hirap niya. Di ba? Pag-usapan natin yung ating mga Kaya nag-shoot tayo may militar sa... Direct yung mga shooting days natin.
Hindi ba? Usually ang mga writer naman hindi naman sumasali sa shooting. Oo. Ako lang kasi first na. Oo. Hindi pa na ako dati pero ito kasi love ko yung project. At saka gusto ko nakikita yung feeling kasi ng pinakamagandang feeling ng writer, yung sinulat niya, makita niya, Nakita isinabuhay. Tsaka meron kang BTS, yun ang gusto ko sa'yo. Nakikita ko yung ganon. So every shooting, picture ako ng picture. Wala pang cellphone no, na may digital camera lang ako. Kung may Facebook lang no, araw-araw wala akong Sayang, pinost no? status. Sayang. Wala akong yung status ko ito pag sa Sikil. So, si Kill, then the rest is history. Alam naman natin kung paano grabing iyakan dyan, di ba? Unang premiere na nasunog ang mukha ko, wala ako. Tapos nagkasakit ako, may mga pulis na nakahintay. Pero na-overcome namin lahat ni Omi. So, si Kill, na tayo mismo hindi ko rin inakala aabot ng gano'n. Tapos biglang Valencia Film Festival. Oo, doon nag-start. Tapos nag-Chicago na, no? San Francisco pa siya. Diretso na, nag-Mexico, di ba? Talagang talim, at marami siyang napunta na ako Pero- mismo, nagulat ako. Pero kasi may mga nung bumango na siya, may mga ilang nakikisaw-saw na na hindi naman kasama Hindi sa kasama. pre and post. Oo. Yun lang ang Pero ano yung ko. pelikula nating nagpunta ako sa Europe dahil sa isang festival, nakita ko nandun yung movie. Binili yan ng Water Bearer. Oo, Films ng Group, Water Bearer. Na nakakaloka yung pelikula yan. Kasi nung napanood ko siya doon sa Spain, ang daming subtitle, parang kurap na merong Espanyol, merong ganyan. Ganun siya na mag-subtitle. Marami sa translation. Grabe talaga. Oo. Kaya sabi ko, iba talaga tong si Kill na to. Doon mo Kaya nakilala si Alexis sa Valencia. lahat. Kaya nagdire-diretso na rin yun. nagpunta ang Lovebirds. Lovebirds na marami Ano rin na una, story. Lovebirds o Kurap? Kurap pa yata. Kasi ang Kurap 3 days ko lang ginawa eh. Nasa school Kurap tayo. muna. Kurap, tapos Lovebirds. Ito ang istorya ng kurap natin. Ito ang pinakamadaling script na nasulat. Ganun kami magtrabaho ni Direk. Oo. Wala. Dahil text-text na ng email na yun, Oo, may grabe text yun. at email. Dati Oo. kasi kailangan mag-meet face to face. Oo. Ito na yung istorya. Direk, hindi ko na matanda, parang isang draft lang. Isa lang, Yun isa lang. lang. Tapos, kailangan natin matapos to, magsasare ganito, kailangan sa eskolta ganitong oras din. Ito mga characters yun, nanganak ng nanganak. Ako, Diba? kasi nandaan ko nandun ako nung magpa-audition ka. Kasi nung pag nagsusulat ako ng script, talaga, ganado pa ako magsulat ng script nung tanda ko yun meron ako, ang Quiapo ay kilikili ng Maynila. Oo, Tanda yan, ko yun. yan, May yan, mga yan. gumaganon ako nung mga panahon na yun, meron Yan pa ang akong mga description. may description. Yun ang pinababasa niya dun sa nag-papa-audition. Oo. Tanda ko yun. Kaya Tutuwa ganun ako. yun. At sino mag-aakala ang Kurap ay magko-compete sa napakaraming bansa, no? Yung Rome. Oo, Ah, Tokyo Rome at yes. saka talaga sa India. competition siya. Yan. No, yung sabi ni Ferdy, yung after nung J with Francis, Oo. yun yung pinakamarami niyang Oo, napuntahan. nagkasabay-sabay di ba ni Nagkasabay-sabay Jay din. niyan eh. Oo. Kaya yung Kurap talaga. Nag-Poland ka pa. Marami ka Oo, narating Poland. nun. At tatlong Ang dami araw talaga. lang natin ginawa na pinaalis na tayo sa building, nag-shoot pa tayo sa taas. So, yun yung Kurap, then Lovebirds. Oo, isa No? rin yan. Una-una yatang gay film ni Tita Boots, Anson Roa. Paano mo na kumbinsi si Tita Boots? Nung una, sabi ko lang, Tita Boots, basahin mo. Nagustuhan niya. Nung sumunod, medyo tumanggi. Tapos, Tita Boots, hindi ko to gagawin kung hindi ikaw basahin mo ulit. Kasi conservatives. Oo, kasi iyan yung karakter mo, di ba? Tapos sabi ko, Tita Boots, andito na yung artista, galing pa to ng ganito, Puerto Rico, gusto tayo maka-work. Bigla siya right there and then. Tapos, alis na tayo, Laguna na, shoot na ulit. Nag-enjoy si Tita Boots. Sobrang saya. Ang gusto ko kasi sa'yo, pag nakakita akong location, may pag-uwi mo nga yung linya na kailangan mag-match din, di ba? Ang bilis, no? Kaya maganda talaga. So, tapos Kurap, Kute, On the spot lang tayo, direct Oo. magbago. Tsaka, ang creative natin tayong dalawa lang. Oo. Bulungan lang tayo. Wala kaming kinoconsult na kung Correct. sino-sinong tao dyan. na At mga syempre, creative. sino makakalimot sa last viewing kay Janice Belen, no? Yun ang pinaka-drain ko na. So, Yun yung ganun. pinaka-mabigat na sinulat ko at dinirect ni Direk. Yeah. Talagang, yung mga pinababasa mo kay Ferdy, talagang, Mm. oo. Mabigat sa dibdib ko yun, Direk. Paano nagsimula yun? At nung binasa ko yan, nasa Mexico kami, ha? Oo. Kurap ang dala namin ni Ferdy. In-email mo. In-email ko. Tapos Tapos- nagbabasa ka na, hindi ka na matahimik Oo, doon. hindi na ako matahimik. Sabi ni Ferdy, ano, yan, gawin natin yan. Yan, maganda yan. Then, yun na.
pumasok na siya sa Montreal, pagkatapos, pero ang maganda, alam mo, Goa, nabasa ko Goa, yung email. yung Nabasa parang ko yung email countdown mo. ng Ngayon ko lang media. nabasa. Oo. Naghahanap ako ng script Oo. natin. Yung pinorward ni, basta may nag-forward na yung reception ng taga-Goa. Oo. Nabasa ko. Ganda Reception. na review. Hindi, sobra. saan natin nakuha yung konsepto ng Last View? Saan tayo galing no? Nagdadrive tayo sa crematorium. Sa Quezon Ave, mataas. Ano ba living ito? Basta may pinintahan tayo, wala hindi, basta napadaan tayo doon. Oo. Napadaan tayo doon, tapos sabi mo, oh, meron na istorya, merong nagtatrabaho dyan sa crematorium niya, tapos yung Oo. anak niya. Hindi, pero actually, yun, isa yun. Pero ang naging basis din niya, meron ako isang kaibigan na pinakremate namin. So, ganun Ano rin. oo. So, well, actually, lahat naman talaga ng istorya, may pinanggagalingan. Walang original, di ba? Wala naman talaga. O, pwedeng nababago lang tauhan, Oo, tagpuan, oo, pero wala. laging may pinanggagalingan. Paulit-ulit na lang yan. Oo, no? Tapos last viewing, tapos ang anak itong Four Sisters in a Funeral, meron pa tayong One Day, Vitamin meron C. pang Vitamin C na grabe, no? Pero alam mo, tutuwala ako, halos lang pelikula natin na recognize ang lahat ng artista. Ang Nanalo last ng viewing, ang nagbalik kay Janice Janice Limelight. Limelight. Dati kasi TV host, Shallow Tulo siya sa TV. Dito nang na-recognize siya, nanalo siya ng Best Actress sa YCC, YCC, sa yeah, Pasado, oo. at nalumid siya sa lahat ng Kaya, doon. Tsaka yung mga ibang review na nabasa kong malulupit na review, siyempre hindi mo may masyong pintas. Oo. Walang pumintas kay Janice de Belen sa Oo. acting niya doon. pwedeng tayo pintasan, pero Oo, wala oo, pumintas sa wala. akin. Oo, may mga pumintas sa istorya, sa Pero kung paano anyway, production sa akin design. nga, Mm-mm. mas pinanood nila na pintasan ka, ibig sabihin, binigyan nila ng time, di ba? So, basta tayo sa atin, huwag pipigil. Ngayon, Ome, sa mga gustong sumulat, anong gusto mong sabihin sa kanila? Sa kanila, sabi ko yung right from the heart. Laging wag mong isipin muna yung mararamdaman ng director, ng producer, ng artista. Yung laging ikaw, yung lagyan mo ng personal experience mo. Hindi kailangan mo yung ikaw na ikaw. Sa laging right from the heart na kung ano yung nararamdaman mo, yun ang isulat mo. Yung sa'yo ha, ikaw muna ang dapat na masatisfy dun sa sinusulat mo. Huwag mong isipin yung kung ano kaya ang iisipin ni Direk dito, ano kaya ang artista nga ganap dito. No. Sulat mo ng may buong pagmamahal, huwag mong i-edit ang sarili mo yung una laging first draft, huwag mong i-edit. Hayaan mo ng kung sino man yung pagbibigyan mo ang mag-edit, pero ikaw, laging yung first draft, yun yung sa'yo. Yun yung nandun yung puso't kaluluwa mo, yun yung sa'yo. So, sa'yo muna, paano kung merong demand? Let's say, gusto ng producer ito. Nangyari diba sa'yo? Oo, yun ang kinoconsider ko lagi rin yun. Lalo nung susulat na ako na alam mong ipoproduce, yun, nasa consideration yun. Pero laging, diba may usapan naman tayo lagi direct, like kapag ako mag-compromise muna, parang wala na to sa ano, alam mo, may gustong artistang ipasok na ganito, or ganito lang ang budget. Pag kinoconsider ko syempre, kasi laging kailangan yung producer din nandyan. Pero laging merong part mo na nandun. Huwag mong aalisin lagi yung part mo. Yun ang huwag mong aalisin. So, paano ba nag-start? Story muna? Story, iba-iba ng approach. Depende tayo naman, wala naman tayo magkamukha ng approach. Oo, magkaiba Merong tayo. istorya ka na. Oo. Merong collaboration tayo, batuhan lang tayo ng batuhan. Minsan sa karakter tayo nag-base. Tapos pag yung nasa akin na yung bola, yun na doon ko rin nilalagay yung personal na karanasan. Bigyan mo na ng kaluluwa yung kaluluwa mga at karakter na yan. mga dialogue syempre, Oo. description ng lugar. Ako, kasi nabasa ko yung mga script, yung ibang mga matagal na nagsusulat, parang tamad nang mag-describe. Oo, Oy, kasi sa'yo, pag napansin ko, hanggang ilalim ng kama, sinasabi mo kung ano nandun, ano nasa dingding, ano nasa likod ng Kung ano, kurtina. nabasa kasi, kung ano yung nakikita mo sa pelikula, kung ano yung naririnig mo, kung ano yung nararamdaman mo, yun ang isulat mo. Kaya dyan, minsan takot ako sa dyan. Minsan kasi, admittedly, pag naghahabol tayo ng oras, yung description mo, minsan hindi ko na nasusunod. Hindi na nga. Oo. Pero sa akin naman, basis lang yun. Oo. Alam ko naman na makakaba pelikula. Oo. Kaya ako naman kasi gusto ko yun sa aking satisfaction na yun. At saka magandang establishing. Oo, Magandang satisfaction ko na yun na sa sariling imagination ko, kailangan maisulat ko na yun. Pero yun, kung ipipili ko kung bigyan ng shot yun, isang shot lang yun. Pero ang haba-haba ng description ko doon, satisfaction ko na yun as As a writer. a writer, Oo, nasaktan ka na ba? Oo naman kay ano.
Calle Salvacion. Medyo, Oo. pride ba yun? O parang sayang kasi baby mo Oo, na baby to? ko na yun eh. Oo, nabago eh, na iba ang personalidad. Bali sana kung ano eh. So yun, yun ang pinakamasakit lagi sa akin. O kaya may yung pagka merong minsan na itong eksena na to, parang hindi yata ito yung nasa isip ko. Yung mga ganun lang, pero okay lang. Ako minsan rin sa pelikula, di ba? May gusto, merong hindi. Oo. Basta kung dating lang yan, ang pelikula anak, di ba? Mm-mm. Walang anak na magkakamukha, Oo. magkakaroon ugali. Mm-mm. Minsan, pero siyempre minsan may paborito ka ba? Pwedeng oo. Pero minsan mas minamahal mo pa nga yung binabash, di ba? Kasi ang feeling, yan ang story, ito yung ganyan eh, di ba? Oo, basta anak ko lahat yun. Anak Marami natin talaga, lahat yun. oo. So iba-iba ang treatment ko dyan, iba-iba yung Oo, ano. miski pagkakakwento eh, di Oo, ba? oo. Basta ang style ko, iba-iba naman direct din. Oh, iba-iba. Pagka-comedy ang script, kailangan mga ano din yung description ko, magaang lang. Oo. So iba yung pagkakasunod ko ng last viewing, alam mong mabigat. Oo, mabigat siya. Ang Oo. ganda nun. Pagkakaano pa lang, alam mong mabigat na, yung mga ginagamit kong description, Description, oo. seryoso. Oo. So ngayon itong sa aking mga like Four Sisters, yung mga pagdaka yung may umappear si Evelyn, ganyan, kabog si Celia Rodriguez. Yung nagdi-describe ako na gano'n na ano pa lang, kita na. Actually, ang ganda ng mga description mo. Oo, Nakakatawa. alam mo nung talaga. binasa ko uli direct, ba't ako tawa ng tawa? Alam ko na mangyayari eh. Alam mo yun? Sabi ko nga, bigla akong tatawa. Ako naman nagsulat noon. Minsan parang akong tanga. Babasahin ko bigla akong tatawa. At saka minsan nagkatawa. Nasulat ko ba yun? Oo. Hanggang ngayon, sabi ko, Nada. kasi yung iba yung experience mo yung pagsusulat. Tapos sinabi mo ganyan. Tapos pag binasa mo ulit, saka mo realize na, okay, may lalim naman pala. Oo, Maganda may naman lalim pala. naman Noong na palang pag lately, binasa. pag na ano na, pero sinusulat ko kasi parang, hindi yata parang may kulang. Akala mo si Pimbaklaan Oo. na, di ba? Miski ako pag binibenta ko yan sa pwede man Oo. nanay niya, lagi ko sinasabi, Mhm. tanggalin yung nakaugali ang mangungutang. Tanggap na tanggap sa ating kultura, di ba? Pero syempre hindi rin maiiwasan. Siguro natural sa ating Pilipino magdamayan, kaya yan, pwedeng iba-iba ng manners, pero iisa lang ang intensyon, makatulong, hindi natin. So doon kami nakita ni Omi at hanggang ngayon. Hanggang ngayon, sabi ko sa kanya, Direk, ihanap mo na ako ng ibang kapal. Baka Oo. mag-retire ako, pumunta ako ng Australia. Maya hindi. At tuwing may sasabit ako sa kanya, tulad nitong huling, ano to, yung may pandemic. Yung sa Sanya, Australia. si Sonia. Si Sanya. So, tsaka laging, ang nihintay ko sa comment, lagi ang first sentence mo sa akin, nandiyan ka pa rin, wala pa yung style mo, nandiyan pa rin. So, direct talaga pinatataba puso. Hindi, totoo yun kasi natatawa. Kasi pag dinidescribe mo, talagang iba-iba. Nakakatawa rin talaga. Kaya sa lahat po ng gustong sumulat, hindi nyo kailangan siguro, pwedeng correct, politically and correct. Feeling ko lang, lahat pwedeng mangarap. Lahat pwede mong mangyari, maniwala ka lang sa sarili mo. So, Correct. pare si Ome. Diyos ko, sino ba magkakalang ako ganito? Kaya kahit yung mga nakakilala ko dito, pag i-introduce ako, ayun yung dating ang pinag writer din niya. Laging on the side, writer din niya. At gusto-gusto, pagka-interesado sila, gusto-gusto ko ikinukwento yung Mga ka-office mate mo, di ba? Sa munisipyo, pag may movie ka, nandun lahat. Kasi lalo nung biglang nung nanalo ako dun sa Calle Salvacion na nasa Enquirer, wala nakakaalam no. Text na lahat sa akin yung mga iyan. Writer ka pala, ganyan. At yung iba umapir pa sa pelikula Ay, mga natin. classmate ko, mga Oo, loyalist ko, nakakatawa classmate, talaga. gusto man ng shooting. So, basta't kayo pag naniniwala, go for it. Pero syempre, lagi nyo pa rin alalahanin na ang pagsusulat ay isang responsibilidad. Na huwag kang matakot na kasi matanda ka na, paninindigan mo pa rin yung paniniwalang yan. So, hanggat maaari, makontrol mo ang dapat makontrol, isulat may dapat mong isulat, no? Ang importante, sabi nga ni Ome, ano ikakatakot mo kung puso, di ba, ang pinanggalingan? Puso ang pinanggalingan. Puso. Yung later. Oo, no, talagang hindi talaga mawawala yan. Kaya sa akin yan, lahat pwedeng mangarap, lahat pwedeng maging writer, pwedeng maging director. Isa lang to sa mga series na gustong sumulat at marami pa tayong makakapanayam. So, sa hindi pa nagsasubscribe, Ronnie B, mga kamameshi, ang inyong kamesh. Now, kasama ko to Ron. And Omi Abellanosa. Thank you, Derek, for having Thank you me. very much. Thank you, Derek. So, subscribe na. May party pa ba tayo mamaya? May lulutuin pa May luluto tayo. yun ang Malay nyo,
makita nyo ang aming creative process. Sa lahat ng kaibigan nakasama, maraming salamat. Buhay na buhay. O Thank Mebel you Llanosa po. dito Thank you. sa Bulacan sa Thank Mexico. you. I love ya. Take care. Bye-bye. Bumibili ng mami sa Dalita. O, bilisan mo direct, ha?